Nagsimula ang kwento sa bida na si Amato, na tinawag ng kanyang ama at nagbigay sa kanya ng chocolate milk na baon, pagkatapos ay hinahanap nito ang kanyang robot na si Mechabot. Nakahiga pa rin pala ito hanggang ngayon sa kama, kaya nagalit yung bida at sinigawan yun para gumising na. Nagreklamo yung robot dahil hindi pa daw ito nagsisipilyo, kaya pinagalitan siya ng bida dahil wala namang ngipin ang mga robot. Sumunod ay ginamit ng bida ang kanyang gadget para mag-transform ang bisikleta nito kasama ni Mechabot. Ilang sandali, nagbago ito ng itsura at naging pulang motorsiklo, kaya natutuwang sabihin ng bata na bilisan na nating pumunta ng school. Napahinto naman sila sa kalye dahil sa isang traffic na nangyayari, kaya ginamit ulit ng bida yung gadget niya para maghanap ng madadaanang shortcut. Ako na lang ang bahala, sabi ni Mechabot, kaya nagmadali itong pumunta sa eskinita na may hagdanan, pagkatapos ay tumalon sila papunta sa pader at nagbago rin ang mga gulong nito. Nasorpresa si Amato dahil umaandar sila paakyat ng pader. Sumunod nun ay lumipad sila sa ere kaya todo ang sigaw nung bata. May pinindot ulit siya para magbago ang sasakyan at naging isa itong bangka na nagagawang maglakbay sa ilog. May naririnig naman siyang boses na galing sa isang magara na speedboat, iyon pala ay ang kaibigan nitong si Pian, na gusto daw hiramin si Mechabot. Tumangging gawin iyon ng bida, sabay tinanong kung natapos na daw ba niya yung math homework. Sumagot si Pian ng oo, sabay itinuro yung dalawang propesor na gumawa raw noon. Naalerto itong si Mechabot dahil may masama na robot daw sa paligid ng lugar, kaya humingi siya ng pabor sa kaibigan na sabihin niya sa school na nasa CR lang daw siya. Pagkabalik niya sa kalye, iniskan muli ni Mechabot yung paligid at na-detect yung mga bad robot na malapit lang. May nagrereklamo namang isang lalaki kung bakit may swimming pool sa gitna ng kalye. Sa sobrang inis ay sinipa nito yung orange cone, pero di niya alam na isa pala itong robot na ikinagulat niya. Narinig ni Amato ang sigaw ng saklolo sa di kalayuan, pagkatapos ay nakita niya yung cone na sinisira yung sasakyan kaya humihingi ng tulong yung lalaki. Namukhaan ni Mechabot iyon na isa itong cone conchos. Sabay napansin sila nito kaya ngayon ay lumalapit ito sa kanila. Bigla na lang umikot iyon sabay ng paghagis ng bakal na wrench sa kanila na sumira din ng pader. Naglabas na ngayon yung kalaban ng missile, kaya agad na ginamit ni Amato yung gadget para i-transform ulit yung kasama, at naging bilog ito na tinawag niyang Mecha Shield. Nasalag nito yung missile na tumalbog sa itaas, pero patuloy pa rin ang pagwawala ng kalaban at natakot yung mga tao. Pumulot si Amato ngayon ng walis sabay ginamit yung gadget. Kahit ayaw nung robot ay napilitan itong mag-transform ulit, na ngayon ay tinawag niyang Mega Blaster. Tinira yung cone ng isang tama lang na siyang naghagis nito papunta sa pader. Nagalit yung kaaway kaya sumigaw ito para tumawag ng backup. Nabuhay isa-isa yung mga traffic cones sa paligid na ikinagulat ng husto ng bida. Nagsabi yung leader na oras na para mag-transform, sumunod yung iba at lahat sila ay nagsanib-sanib para bumuo ng isang dambuhalang robot na kalaban. Kasunod noon ay agad na umatake ito ng maraming panira na nagdikit ngayon sa bata. Dahil dito, tumalsik yung dalawa sa kalapit na eskinita, at hindi pa natapos ang problema nila nang nasundan pa yun ng mga rocket papunta sa kanilang direksyon. Umaksyon agad si Amato at ginamit yung gadget para gawing armor niya si Mechabot, na eksaktong promotekta sa kanya sa malaking pagsabog. Pagkatapos mawala ng usok, sinabi ng bida na magsisisi ka ngayon na kinalaban mo ang pinakamagaling na si Mechabot. Pero marami na naman na nagdikit sa kanyang mga traffic cones na sumabog ulit sa kanya. Humagas pala siya sa umaandar na upuan, kaya mabilis niyang pinag-iisipan kung anong pwedeng gawing transformation para dito. Sumigaw siya ng mechanized office chair na nagawang umilag sa suntok nung kaaway. Sumunod ay nasorpresa din siya dahil nagiging parang helicopter ang kanyang likuran na nagpapalipad sa kanya ngayon sa ere. Sobrang namangha dito si Amato at binalaan na sumuko na daw yung kalaban. Siyempre nagalit yung traffic cone at naglabas pa ito ng maraming rocket, na siyang naiiwasan naman ng bida habang lumilipad kasabay ng pagsugod niya gamit ang shield para itulak ito. At sa huling atake, ginamit na ni Mechabot ang ultimate attack niya na sobrang daming blaster, na tumalo sa kaaway sabay ng pagkalat ng mga ito sa ere. Pagkatapos ng laban, nagdiwang yung robot at sinabing hindi kayo uubra sa amin, na sumang-ayon naman dito yung bata. Sa agahan, nagluto yung nanay ni Amato ng curry puffs kaya sinimulan na kumain itong si Mechabot. Masyado pa itong mainit kaya nailuwa niya ito, at nagtataka yung bata kung anong klaseng robot ang kumakain ng pagkain. Bumisita naman ang kaibigan na si Pian, kaya tinawag ng ama yung bida habang kumakain yung dalawa. Nagdesisyon si Amato na pupunta muna siya sa beach kaya sumama yung kaibigan.
Habang nagbibisikleta ang grupo, di napansin ng bida ang yelong daan, kaya pagyewang-gewang sila ngayon sa kalye hanggang gumulong ang mga ito sa poste. Iyon pala, ay isa itong tao na nagsasalita kaya nagulat si Amato. At sinabi ng isang matanda na kagagawan daw ito ng isang masamang robot na ginawang yebe daw ang buong paligid. Halos lahat sa syudad ay nakabalot ng yelo kasama yung pusa sa puno, kaya may kumpiyansang sinabi nung bida na wag mag-alala, siya na daw ang bahala na lutisin ito. Ang problema daw ay masyadong madulas ang kalye kaya kumuha si Amato ng ilang mga gamit at inilagay niya ang mga yun sa kanyang bisikleta. Sumunod ay ginamit niya yung gadget para tawagin ang kanyang robot na mag-mechanize. Kaya lumiwanag ang lahat at nag-transform yung sasakyan na maging isang motorsiklo na nagagawang makalakbay ng maayos sa yelo. Pagkatapos bayaran ng mayaman na kaibigan ang mga gamit na kinuha, umalis na ang grupo gamit ang Mecha Surfer. Sumunod ay napansin ni Pia na mas makapal daw ang snow ngayon sa lugar, sabay binati naman sila ng isa pang kaibigan na si Deep. Dagdag din ito na masaya daw siyang nag-ice skating sa nagyayebeng kalye. Natutuwa daw siya dahil may dumating na robot at ginawang yelo ang lahat, pero sinabi ng bida na isa daw itong masama na robot. Sa di kalayuan ay inatake ng kalaban na si Sejuku, ang isang lalaki na nasa kotse. Pinagsabihan siya ni Amato na tumigil na siya kaya tinira din sila ng matulis na mga yelo. Buti na lang ay naiiwasan nila ang lahat ng mga yun sabay ng paglundag din ng mga bida sa ere. Kailangan daw nila na umatake kaya nagmungkahi si Pia na pwede daw nilang gamitin yung payong niya. Ginawa nga yun ng bida at nagbago ito ng anyo na tinawag nilang Mecha Drill. Sinira nito yung mga yelo sa harap nila ng paisa-isa, pero nanlamig naman daw yung dila ni Mechabot. Sumunod ay tinira ni Amato yung drill direkta sa kalaban, at matagumpay nila itong tinamaan na nagpabagsak sa kanya. Nagalit naman yun sabay gumanti ng napakalamig na hangin, na siyang nagresulta ng pagkakulong nilang lahat sa yebe. Sinabi ng robot na ang syudad na ito ay masyado pang mainit para sa kanya, kaya kailangan niya daw gawing yelo ang lahat ng lugar. Pagkaalis nung kaaway, dumating si Deep para tulungan sila pero nahihirapan itong palayain ang mga kaibigan. May naisip naman siyang ideya at kumuha ng iba't ibang mga gamit sa shop, pagkatapos ay gumawa ito ng imbensyon na tinatawag niyang double hit blasters. May tumawag naman sa kanya at ito yung kaibigan niyang si Mara, na sinabing kailangan niya daw na magpunta sa Muhiba Corner ngayon dahil may nanggugulo na masamang robot dito. Kaya naisip ni Amato na ipagsanib si Mechabot sa hair blower, nagbago ito ng itsura at naging pambihirang double hit blasters. Dahil dito, mabilis nilang napalaya ang lahat, pagkatapos ay nakita nila yung robot na ginawang yelo ang buong ilog. Dahil sa sobrang lamig na ng paligid, lumakas pa lalo ito at lumaki, sabay gumawa ito ng malakas na hangin sa paligid. Nabahala na dito ng sobra yung bida, kaya tinawag niya muli ang kaibigan para mag-transform ulit silang dalawa. Oras na daw ngayon para ipakita ang lakas ni Mechamato. Hiniram na muna ni Amato ang surfboard na dala ni Pian, sumunod ay binago niya ito at tinawag na Mechamato Ice Mode. Lumutang siya sa ibabaw ng nagyayebeng ilog, pagkatapos ay inilogan din ang humarang na matigas na mga yelo. Tinira din nila ito gamit ang mechanized surfboard, na sumira ng tuluyan sa yelong pader. Lumundag sila ng mataas para atikihin yung robot, pero gumawa ito ng yebeng igloo sa palibot niya. Masyado daw makapal yung igloo nung kalaban pero wag daw silang sumuko kaya nagpatuloy ulit sila sa pagsugod. Naramdaman ng kaaway yung init ng mga pagsabog sa harap niya kaya naglabas ito ng napakalaking tornado na gumagawa ng malakas na hangin. Napahagis tuloy sa malayo yung bida, pagkatapos ay narinig na humihingi din ng saklolo yung mga kaibigan. Nakaisip naman ng bagong ideya yung bata kaya sumakay ulit siya sa surfboard at mabilis na umikot ng umikot sa paligid nitong kalaban. Nagtaka tuloy yung robot kung anong ginagawa niya pero patuloy pa rin si Amato sa paglibot nito. Ilang sandali, lumulubog na sa ilog yung lupa, sabay nararamdaman na nung bida yung hilo sa kanyang ginagawa. Nawalan tuloy siya ng balanse at tumilapon hanggang sa kalapit na pader. Natawa naman yung kalaban sa nangyari, di niya alam ay nagresulta yun ng pagkaguho ng kinatatayuan niya, at nahulog din siya sa may ilog. Masayang nagdiwang sa pagkapanalo si Amato at naging masaya din ang lahat ng residente. Kinabukasan, may bad robot daw na kumukuha ng mga pintuan at nakita yun ng bida gamit ang telescope. Sumunod ay isasarado na sana ni Pian ang pinto pero natangay siya nitong ibon na dala ang kanyang pintuan. Sinusubukan namang lapitan ito ni Amato at binigyan ng pagkain yung goose robot, pero sabi ng kaibigan na hindi daw kumakain ng mga seeds yung mga ibong robot. Nagalit tuloy yon at sinimulang habulin siya pababa ng burol.
Pero may plano pala itong pasunurin iyon at ilang sandali, nahulog yung kalaban sa patibong na ginawa niya kanina. Pagkatapos mahuli, ginamit niya ang gadget para mag-transform bilang si Mechamato. Pero nakapagtataka na walang nangyari at hindi rin makita yung robot niyang si Mechabot. Iyon pala, nanonood ng naglalaban ng mga insekto yung kaibigang robot, habang inaatake naman sa likuran niya yung dalawang bata ng kalaban. Sa wakas ay nakita na rin ni Amato siya, kaya sumigaw ito ng Mechabot Mechanized, na siyang nag-transform sa kanya sa buong katawan. Pagkakita ni Pian ay nakikipaglaban na si Mechamato sa ibon, pagkatapos ay inihagis niya yon sa ere na siyang tumalo dito pagkatama sa puno. Sa pangalawang laban, bumuo ng imbensyon yung bida gamit ang mga bagay sa paligid. Sumunod ay tinawag niya ang kanyang robot para mag-mechanize, na siyang nag-transform sa lahat ng mga ginamit niya at naging isa itong tangke. Tinira niya ngayon yung kaaway pero magaling umilag ito, at sa huling pagtira, nakatalon yung ibon sa ere kaya sinisi ni Mechabot yung punteriya niya. Sinusubukan namang gumanti sa kanila yung ibon pero nagtago sa loob ng tangke si Amato at ang tinatamaan sa labas ay itong si Mechabot. Habang hinahanap na ngayon ng kalaban yung dalawa, nagtatago sa gilid ng eskinita yung bida. At nung may pagkakataon na sila, sumigaw si Amato sabay tumira siya ng blaster at matagumpay na tinamaan yung Goose Robot na tuluyang tumalo dito. Pagkatapos noon, dinala nila iyon sa garahe na kung saan nandito rin yung mga bad robot na natalo nila dati. Nakiusap yung isa na kung pwede na silang palayain, pero naalala ni Amato yung mga masamang ginawa nilang lahat sa buong syudad. Sa gitna ng pag-uusap, nawala ng malay si Mechabot kaya sinubukan ulit itong gisingin ng bida. Nung gumising ito ay ipinaliwanag na nauubusan na daw siya ng baterya, kaya iniisip ni Amato kung saan niya kaya pwede itong dalhin. Ito ang dahilan kung bakit naisip ng dalawa na balikan nila yung bundok kung saan nakita nila dati si Mechabot. Pagkapunta nila sa lugar, wala namang makita daw na spaceship si Pian pero sigurado yung bida na dito daw yun. Ilang sandali, nasorpresa yung kaibigan na biglang naglaho yung bida, kaya nagmadali ito na sundan siya kaagad. Pagkalagpas niya ng barrier, tumambad sa harapan niya yung hinahanap nilang spacecraft. Nagising si Mechabot sa likod niya at sinabing magpunta daw sila sa repair station. Sa loob nito ay isang abandonadong lugar kasabay ng pagturo sa kanila ng pupuntahan. Nagpatuloy sila sa pagpasok doon hanggang marating nila ang isang lumiliwanag na pasilyo. Pagkatapos ay hinihingi sa bida ang kanyang identification pero hindi niya alam ang gagawin. Itinapat na lang niya ang may sakit na si Mechabot, at matapos idikit ito sa pintuan, nagkaroon na ngayon sila ng access sa loob. Di nila alam ay plano pala ito ng AI machine na paghiwalayin sila, at di rin nakita ng bida na may umatake sa kanya ng malaking kamay sa gilid. Nagmadali yung bida na tumakas, pero inaatake pa rin siya ng mga malaking kamay habang tumatakbo sa pasilyo. Sa dulo nito ay tinamaan pa rin siya ng kalaban at nabitawan rin yung kaibigang robot sa sahig. Aatakihin na muli ng kamay si Amato, pero tumulong sa likod si Pian sa pagbigay nito ng robot niya. Dinagdagan niya rin ang paghagis ng mga gamit na panglinis. Ginamit itong pagkakataon nung bida para mag-transform bilang si Mechamato. Nagbago rin ng anyo yung ibang mga bagay na kumumpleto ng kanyang armor. Sa likod nila ay nag-transform din ang kamay bilang isang malaking robot, pero nabahala yung bida dahil hanggang ngayon ay wala pa ring enerhiya si Mechabot. Patamaan niya raw yung camera sigaw ni Pian, at nung ginawa yun ni Amato, naglabas ito ng rocket pero mukha itong nanghihina. Sorpresa namang sumabog pa rin yun sa camera, kasabay ng system interruption sa mekanismo ng kalaban. Nagmadali na ngayon siya na ilagay yung kaibigan sa ibabaw ng charging station, habang ang kalaban sa likod niya ay unti-unting nagbabago para mas lalo pang lumakas. Ilang sandali, nagulat yung bata dahil lumaki pa ng sobra yung kaaway kanina. Aatakihin na sana nito siya pero nagmakaawa si Amato na kung pwede ay iligtas muna niya si Mechabot. Pagkagising nung robot, nakita niya muli na maayos ang kalagayan ng mga bata at nakabalik na sila sa garahe. Iyon pala ay tinulungan silang makabalik ng bago nilang kaibigan na si Rubica, at ipinaliwanag ni Pian na siya rin ang umayos kay Mechabot. Sumunod ay sumanib din si Rubica sa gadget ng bida, para daw matulungan nitong mahanap ang iba pang mga bad robot sa buong lugar. Kaya namangha ng sobra yung dalawa na nasa loob na ng gadget yung robot.